Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, patong-patong na kaso laban kay Marcoleta, isasampal ng mga abogado. Alam nyo mga kaibigan, matapos yung desisyon ng Manila RTC na pineke at peke talaga ang notaryo ni Gutesa, abay ayaw maniwala ni Senador Marcoleta at ni Mike Defensor. Bagkus, kinontra pa talaga nila ito. Ang matindi pa dito, dapat daw madisbar si Atty. Espera na sigurado daw sila na hindi pineke ni Gutesa ang mga detalye ng notaryo. Dagdag pa ni Marcoleta, may mga hinihintay siyang dokumento para pagkumparahin ang mga ilang detalye at kung planchado na ang lahat, hindi niya daw titigilan ang nasabing abogado at may kalalagyan daw ito. Kaya naman bumuelta si Atty. Espera sa mga patutsada ni Marcoleta na hindi lamang isang beses na meke ng dokumento, kundi sinundan pa ito ng isa pa. At ang matindi rin mga kaibigan yung naging reaksyon dito ni Atty. Claire Castro at ni Atty. Enzo at yung ikinakasang mga kaso sa grupo nila Atty. Dino De Leon tungkol naman sa mahiwagang sose ni Marcoleta. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, yung tila pagbabanta ni Marcoleta kay Atty. Espera. Saglit lang naman ito. Na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan. Ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera. May kalalagyan ka. Grabe naman yan mga kaibigan, no? Galing sa isang senador ha. Senador Marcoleta, oh. Ang tindi nito, nakakatakot at nakakabahala po yan. Kasi nga mga kaibigan ha, senador na to, makapangyarihan. Ang dami pang grupo nito, di ba? Kung ordinaryong tao lang ito mga kaibigan, yung kalaban ni Marcoleta, wala na. Tatahimik na lang siguro. Sabihan ka ba naman na may kalalagyan ka? Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi dito, yung tulad ni Atty. Falsis. Sabi niya dito mga kaibigan, no? Abay tama lang na sampulan ni Atty. Espera si Marcoleta. Kasi nga, walang ibang magpa-file ng kaso laban sa senador at kay defensor kundi si Atty. Espera mismo. Oras na talaga para matigil ang tanim witness at ang bullying ni Marcoleta at defensor. Kaya sagot ni Atty. Espera, talagang walang atrasan at kakasuhan niya si Marcoleta. Oo. Samantala mga kaibigan, ito naman ang naging matinding reaksyon ni Atty. Castro kay Marcoleta na feeling nag-aabogado pa talaga kay Gutesa. It means, mga ka-clear, yung nagnotaryo, hindi talaga siya. So nagkaroon ng findings na hindi pirma ni lawyer. So the problem, ito yung problema mga ka-clear. Inamin kasi nitong si Mike Defensor na sila yung nag-prepare ng documents. Totoo. Okay? Ang tanong, totoo bang nagpanotaryo yung Gutesa? Kasi doon sa mga statement na sinabi ni Mike Defensor, may tao siya na naghanap ng notaryo. So minsan iisipin mo, si Gutesa ba talaga ang nagpapirma? Or rather, nagpanotaryo? O yung tao lang ni Mike Defensor? Kasi may tao siya Yun yung mali, yun yung bagbend ng dalo. Pag notaryo publiko ka, ikaw dapat pumirma. Now, Senator Marcoleta is a lawyer. Correct. Diba? So, wag i-justify na karaniwan sa nagnonotaryo hindi siya pumipirma. Mali yun. Wag i-promote na yung abogado ang karaniwang hindi nagnonotaryo. Mali yun sa batas. Tapos ito, paano ba to? Sa pagsabi niya ng ganyan, para natotolerate niya na, okay lang yan. Kasi karamihan naman dyan, hindi notaryo publiko ang pumipirma. Tama. So, kung nangyayari yun, if that is the usual thing to happen, huwag mo nang i-promote. Huwag mo nang i-justify na, karamihan naman dyan, hindi lawyer o pumipirma. Kasi ba't mali? O, Robin Padilla, call out mo. Bending the law. Diba? Mali yun. Kung alam mo ganon na nangyayari, ikaw call out dapat. Kasi mali.
Diba? So, yung mga notaryo publiko naman din, huwag yung basta-basta ibibigay yung seal nyo. Huwag nyo hayaan yung mga sekretaryo yung pipirma dyan. Diba? Kasi, delikado yung lawyer na nabigyan ng authority to notarize. Pwede pa siya ma-disbar because of that. Diba? So, hindi pwedeng i-justify ito ni Senator Marcoleta na, hindi naman lahat ng lawyer siya yung pumipirma eh. Hindi pwede. Kasi you're giving a wrong impression na pwedeng gawin. Bawal nga Diba? Senator Robin, call out mo to. Mali to. Alam niyo mga kaibigan, magtataka pa ba tayo? Kay Marcoleta sa usapin ng Bendalo. Tapos may padakdak suporta pa to si Robin Padilla Isipin nyo na lang mga kaibigan, yung sose at salin ni Marcoleta ni hindi nga tugma Tandaan natin, sworn statement po yung sose. Pero sobrang lakas ni Marcoleta Tinago niya ba naman yung campaign donor, hindi niya sinabi ang totoo. Tapos nung nabuking, hindi nga tugma yung salin tsaka sose, sabay itatanong sa ating lahat. Bakit? May batas ba patungkol dito? Tapos yung narrative pa nila ni Marcoleta at ni Defensor na yung notary office daw ni Attorney Espera ay nag-ooperate 24/7. Tapos sasabihin nila, kaduda-duda. Abay matindi talaga Alam pala nila na kaduda-duda pero dumiretso pa rin sila. Ang galing. Yun naman pala di ba? Alam nyo na pala 24/7 Kaya nga. Ba't nyo pa doon pinanotaryuhan? Duda na pala kayo. Kaya nga Di ba? Duda na pala kayo, di ba? Nahihirapan ba siyang i-justify? Yun yung mga clear Pero sana, kung may maipapalabas talaga si Gutesa na anumang mahalagang bagay, no? Mahalagang importanteng facts, mas maganda lumabas siya. Mukhang wala naman. Mas maganda lumabas siya. Hindi pwedeng i-justify dito ni Attorney Marcoleta na hindi niya alam kung notaryo publiko to. Kaya sabi ko mga ka-clear, diba? For me Senator Marcoleta, hindi na dapat ikaw nag-justify dito kasi lumalabas na nag-aabogado ka kay Dr. Tessa. Gusto nga namin ikaw ilusot because you do not know what happened before the notary public. Diba? O hindi mo alam kasi in good faith ka, doon ka na lang matapos kayong gumawa ng dokumento, matapos kayong gumawa ng affidavit, wala ka na. Nakita na lang kayo the following day and you were given the affidavit and that's it. So yung period na yon, kung nagpatunotaryo siya nung gabi o hindi, wala ka na dapat alam. Pero dito na-justify niya, baka tuloy lumabas dito, meron kang personal knowledge sa pagpapanotaryo niya na dapat hindi yun ang lumabas, mga ka-clear. Kasi, di ba, in good faith ka na nga, sabi nga namin, in good faith ka Pero the more ka nagtatanong, lumalabas, meron kang alam. Tama. At gina-justify mo yung pagpapanotaryo niya. Na kahit hindi yun yung notary public ang nagpirma, okay lang. Kasi in good faith, dapat diba, sa akin lang mga clear, for him, kasi kung siya yung nalilintikan, sabi niya ako na yung nalilintikan, at doon ka lang stick ka lang doon sa alam mo. Diba? Ngayon, kung ikaw yung mag-explore nito, diba, para lumalabas, you knew it all along, diba? Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, kung in good faith, itong si Senador Marcoleta, dapat tanggap niya anuman ang desisyon ng Manila RTC na peke ang notaryo ni Gutesa. Hayaan niya si Gutesa ang sumagot. Pero bakit ganun? Siya yung maingay at tila nag-aabogado kay Gutesa. Di ba? Kitang-kita na natin noon pa yan Nung panahon nilang panahon ng mag-asawang Diskaya, ganyan na ganyan. Tapos ang tila pinapalabas pa ni Marcoleta, dapat daw si Attorney Espera ang dapat panagutin, dapat madisbar. Ang tindi mo talaga. Oo. Kaya heto mga kaibigan ang matinding buwelta naman ni Attorney Enzo kung bakit nasagad na si Attorney Espera dito nga sa nasabing senador. Ang pinapalabas kasi ni Marcoleta na itong si Attorney Espera ay siyang dapat sisihin diyan sa notaryo na yan ni Gutesa. Parang itong si Attorney Espera nag-ooperate ng ng notarial office 24/7, kaya nga daw kahit gabi ka pumunta doon, nanunotaryo. Ang sinasabi ni Marcoleta, walang kasalanan si Gutesa kasi nagpanotaryo lang naman siya.
Grabe. Oh. Ang sabi ni Attorney Espera, nung pinapatawag kasi doon sa Regional Trial Court ng Manila, hindi naman umattend si Gutesa. O di dapat sana nagkaharapan. Kaya lang hindi rin tumitigil si Marcoleta eh. Nung isang araw si ano na naman. Tuloy, di ba sinabi nga ni Marcoleta na pag may paglalagyan, kapag naimbestiga niya daw at nakita niyang posibleng sangkot itong si Attorney Espera sa pamimiki ng falsified document na 'yon. May kalalagyan si Attorney Gutesa, ay si Attorney Espera. Pero pinalampas niya na daw 'yun eh. Hindi nga, wala naman talaga tayong narinig kay Attorney Espera. Totoo naman. Pero mayroon pang pangalawang present na dokumento na falsified na naman. Yun lang. Ha? Kaya sabi niya, hindi na ito pwede. Pangalawang falsified document. Ano na naman? Present na naman daw sa Senate Blue Ribbon. Ako hindi ko nasubaybayan yon. Ako din, hindi ko rin nakita yun mga kaibigan yung pangalawa na dokumento. Siguro hindi ko na napanood yon, pero pareho kami ni attorney, hindi ko rin alam yun mga kaibigan. Basta alam natin yung una, 'di ba, na ipinakita na talagang yun talaga yung yumanig doon sa Senado yung peking notaryo ni Gutesa. Tapos, noong mga panahon na yan kasi, talagang tahimik lang naman si Attorney Espera. Lumabas lang naman yung pangalan ni Attorney Espera nung ikinorek niya na hindi niya ito pirma. 'Di ba? Hanggang doon lang naman yun mga kaibigan Pero itong grupo kasi nila Marcoleta, abay panay birada kay attorney. 'Di ba? Mantakin niyo, sabihin pa niya may kalalagyan ka. Pinalagpas pala yun ni Attorney Espera. Yun pala, ginamit pa pala 2 beses. Prinisenta mga kaibigan diyan sa Senado yung mga peking dokumento, peking notaryo. Samantalang mga kaibigan, sa Senado mo yan ipinapalabas, which is nakakahiya. At ang matindi pa dyan, sa Senado na kung saan alam natin na ito ay talagang usapan ng legalidad. Kaya ito, ang tama dito, kasi unethical ito Hindi ito tama na gawain ng isang senador. Kasi sampahan ng reklamo ni Attorney Espera sa Senate Ethics Committee. Si JBR Sito yata ang chairman ng Ethics Committee. Sana mga kaibigan, sampahan niya din ng ethics talaga para magkaalaman. Kung pagdating ba sa Senado, dyan sa Ethics Committee na yan, nahawak ni, sino ba to? JB Ejercito. Tingnan natin kung aaksyonan yan. Kasi kung hindi, ay wala mga kaibigan. Padrino, tropahan. Kaya kailangan talaga para magkaalamanan din dyan sa Senado. Kung totoo ba na para sa bayan ang Senado o para lang naman sa kanilang mga tropa. Di ba? Nakakaano daw na nung una, piniki na nga yung kanyang mga perma, yung mga niya sa notaryo niya. Tapos ngayon, inulit na naman daw, pangalawa. Mayroon, hindi ko ano nyo ba yon? Nasundan nyo ba yon? May sinasabi siyang pangalawa pa raw na dokumento i-research ko nga yan bukas. Ano nyo ba yon? Nasundan nyo yon? Ang sabi niya ni Attorney Espera, mayroon daw pangalawang dokumento na present na naman sa hearing ng Senate Blue Ribbon. Falsified document na naman daw yon. Kasi seryosong aligasyon. Seryosong aligasyon yung sinasabi ni Attorney Espera. Hindi lang pala isang beses, mga kabunyog. 2 beses na ayon sa kanya. Kaya nga hindi na lang daw siya nanahimik Kumbaga nung una pinalampas niya yung una, pero 2 beses na. Yung pangalawang falsified document, sabi niya, na ito? Matindi na ito. Hindi na lang isang beses nag-present ng falsified document sa isang formal na legislative proceeding. Kumbaga sabi niya, maglalabas na ako ng statement. At ang sabi niya, you is the same individual, parehong tao na nag-present niyan, na parang tinuturing ang sarili niya na pilar ng Senado. Alam naman natin kung sinong nagpipresent doon. Di ba si Senador Marcoleta lang naman? Pilar daw mga kaibigan. Kapal na mukha naman. Pilar ng katotohanan. Naku naman. Tama lang naman, di ba mga kaibigan, yung paliwanag dito ni Attorney Enzo. Di ba? Kaya tama lang na masampulan at mapanagot si Marcoleta. Hindi lamang sa issue ng notaryo kundi sa kanyang mahiwagang sose.
talagang tututukan daw ng COMELEC itong issue ni Marcoleta. At may inaasahan pa tayong isasampang kaso mga kaibigan nila Attorney Dino De Leon laban nga dito kay Marcoleta. Kaugnay din sa issue ng kanyang SOSE at SALN na hindi tugma. Kasi naman mga kaibigan, totoo naman, sa Senado ihaharap mo pa talaga ang isang peking dokumento. Pambabastos na yan mga kaibigan, hindi lamang sa kapwa senador mo kundi sa taong bayan. Tapos, hindi lang pala isang beses na ginamit yung peke na yan. 2 beses pa na nagpresenta ng 2 peses na dokumento gamit-gamit ang pangalan ni Attorney Espera. Ay nako talaga mga kaibigan, no? Kaya talagang itong mga to, yung mga iba mga kaibigan, hindi naman sa lahat pero alam na natin kung sino-sino itong mga to. Yung mga nag-aastang tagahanap ng accountability at nagpapaliwanag tungkol sa bend the law, di ba? Pero mismo mga kaibigan, itong si Senador Marcoleta, may issue sa kanyang SOSE at SALN. Tapos nasasangkot pa siya sa issue ni Gutesa. Kaya nga 'di ba mga kaibigan, tama lang yung ganitong aksyon na ginagawa ngayon nila Attorney Espera at nila Attorney Dino De Leon na kasuhan si Marcoleta kung sa tingin nila ay may sapat silang ebidensya sa mga kabalbalan ng mga ganitong klaseng politiko. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.